Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong fruit bowl ay naglalaman ng isa sa mga pinakamabisang paraan para maibalik ang nawalang kalamnan pagkatapos ng edad na 70? Madalas nating iniisip na ang pagkawala ng kalamnan ay isang normal na bahagi ng pagtanda. Isang bagay na dapat tiisin, pamahalaan, at kung minsan ay katakutan pa. Gayunpaman, may isang kamangha-manghang realisasyon na lumalabas mula sa mga larangan ng nutrisyon at neurobiology. Ang mga natural na sangkap na matatagpuan sa ilang prutas ay maaaring makatulong na simulan ang muling pagbuo ng kalamnan sa antas ng selula. Bukod pa sa pagsuporta sa pagpapanatili ng kalamnan, ito ay napakahalaga. Mas mabilis tayong nawawala ng mas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60 na umaabot sa 3 hanggang 5% bawat 10 taon. Ang sarcopenia ay isang kondisyon na higit pa sa isang isyong kosmetiko. Nagreresulta ito sa pagbaba ng lakas, mas mabagal na rate ng paggaling, at mas mataas na panganib ng pagkahulog at pagkawala ng kalayaan. Ngunit narito ang pambihirang tagumpay. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang ilang mga phytonutrient tulad ng mga compound na mayaman sa potassium, anthocyanins, at ursolic acid ay maaaring mapabuti ang sensitivity sa insulin, bawasan ang pamamaga, itaguyod ang synthesis ng protina sa kalamnan. At kahit na i-activate ang mga pathway na may kaugnayan sa pag-aayos ng mga satellite cell, ang mga selula na aktwal na nagtatayong muli ng tissue ng kalamnan. Ang malusog na pagkain ay hindi na lamang ang layunin. Ito ay may kinalaman sa isang nakakustomize na dieta na nauunawaan ang iyong biolohikal na wika. Sa episode na ito, susuriin natin ang nangungunang 5 prutas na makakatulong sa iyo na baligtarin ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang mga prutas na ito ay madalas na hindi pinapansin, ngunit may siyentipikong suporta. Matutuklasan mo kung ano ang mga ito, paano sila gumagana, kailan dapat kainin, at ang mga prosesong biochemical na pinagbabatayan ng kanilang kakayahang tumulong sa pagkumpuni ng kalamnan. Dahil ang pag-unawa sa kung ano ang kakainin ay kalahati lamang ng laban, titingnan din natin ang agham ng pag-uugali na nasa likod ng malusog na pagkain. Kahit na hindi mo itinuturing ang iyong sarili bilang isang taong kumakain para sa performance, bibigyan kita ng mga maisasagawang estratehiya at madaling hakbang upang matulungan kang isama ang mga prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain sa isang napapanatiling paraan. Magkakaroon ka ng higit pa sa isang listahan ng bibilhin sa pagtatapos ng episode na ito. Isang subo sa bawat pagkakataon. Magkakaroon ka ng isang plano na nakabatay sa neuroscience para sa pagbawi ng iyong katatagan, lakas, at sigla. Magsimula na tayo. Ang protina ang unang bagay na naiisip ng karamihan sa mga tao kapag isinasaalang-alang ang pagbuo ng kalamnan, lalo na paglampas ng edad na 60. Bagamat ang protina sa dieta ay walang alinlangan na mahalaga. Ang proseso kung saan tinutukoy ng iyong katawan kung dapat lumaki, mapanatili, o masira ang kalamnan ay madalas na hindi pinapansin. Ang dami ng protina na iyong kinukonsumo ay hindi ang unang salik sa desisyong iyon. Ang cellular signaling ang unang hakbang. Ang mga signal na ito ay nagmumula sa loob ng iyong katawan at nag-uutos sa mga selula ng kalamnan na lumaki, magkumpuni o masira. Ang isang biochemical pathway na kilala bilang mTOR o Mechanistic Target of Rapamycin ay isa sa mga pinakamahalaga sa mga signal na ito
Ang master switch para sa synthesis ng mga protina sa kalamnan ay ang mTOR. Utos nito sa iyong katawan na simulan ang pagbuo ng tissue ng kalamnan kapag ito ay aktibo. Ang resistance exercise at mga critical na amino acid, lalo na ang leucine, ay kasaysayang iniuugnay sa pagbabagong ito. Ngunit dito ito nagiging interesante. Bukod pa rito, may kakayahan ng ilang prutas na i-activate ang mTOR o pahusayin ang mga kondisyon na nagpapadali sa activation nito. Bilang isang ilustrasyon, isaalang-alang ang orsolic acid, isang natural na nagaganap na sangkap na naroroon sa mga balat ng mansanas, cranberry, at prune. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng IGF-1 signaling at pagsugpo sa mga atrophy gene, pinahusay ng ursolic acid ang mass ng kalamnan at brown fat sa mga daga. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Iowa na inilathala sa cell metabolism, sa madaling salita, kahit na walang ehersisyo, ginagaya ng sangkap na ito ang ilan sa mga biolohikal na epekto ng strength training. Ang prutas ay hindi papalitan ang pagbubuhat ng mga pabigat. Siyempre, ngunit isaalang-alang ang isang kombinasyon ng dalawa resistance training bilang pangunahing nag-uudyok at mga prutas na siksik sa sustansya bilang mga cellular amplifier na nagpapahusay sa iyong performance. Ang connection na ito ay nagiging krusyal habang tayo ay tumatanda. Ang anabolic resistance ay isang kondisyon kung saan ang ating mTOR signaling ay nagiging hindi gaanong tumutugon. Nangangahulugan ito na bukod sa karagdagang protina, kailangan din natin ng mga sangkap na nagpapalakas sa ugat mismo upang makakuha ng mas malakas na signal. Ang mga prutas ay mas mahusay kaysa sa mga tableta sa sitwasyong ito. Ang mga prutas, taliwas sa mga isolated na pulbos, ay nagbibigay ng isang komplikadong halo ng mga antioxidant, polyphenol, bioactive chemical, at micronutrient na nagsasama-sama upang i-maximize ang panloob na kapaligiran para sa paglaki at pagpapanatili ng kalamnan. Naitanong mo na ba kung bakit mas mabilis gumaling ang ilang tao mula sa sakit o pinsala kaysa sa iba? Madalas itong nakasalalay sa kung gaano kahusay ang kanilang katawan na pagalingin ang tissue ng kalamnan. At ang bisa na iyon ay kinokontrol ng nutritional signaling at mga antas ng pamamaga. Dalawang lugar kung saan ang mga prutas tulad ng granada, mansanas, at berry ay nagbibigay ng tiyak na mga benepisyo. Ito ay isang madaling gamitin na tool. Ang isang dakok ng cranberry o isang mansanas na may balat ay maaring maging isang mahusay na paraan upang simulan ang araw o tapusin ang iyong sesyon ng strength training. Ang layunin ay magbigay ng mga signaling molecule tulad ng ursolic acid kapag ang iyong mga selula ng kalamnan ay handa na para sa paglaki. Hindi para pataasin ang insulin o glucose load. Ito ang ginagawa ng iyong katawan. Sa paggawa niyan, nakikipag-ugnayan ka sa kalamnan sa halip na pakainin lamang ito, oras na para umunlad. Sinasabi mo rito, narito ang mga sustansya, walang gaanong pamamaga. Magsimula tayong muli. At pagkatapos ng edad na 65 ang connection na ito ay nagiging mas mahalaga pa. Bakit habang tayo ay tumatanda? Ang mga stem cell na responsable sa muling pagbuo at pag-aayos ng kalamnan ay nagiging hindi gaanong aktibo dahil sa mga satellite cell. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapababa ng talamak na pamamaga at pagpapabuti ng paggana ng mitochondrial, maaring makatulong ang ilang kemikal ng halaman na buhayin muli ang mga selulang ito. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Physiology, ito ang bottom line. Ang pag-abot sa iyong layunin sa protina
ay hindi lamang ang dapat isaalang-alang habang kumakain para sa kalamnan pagkatapos ng 60. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang panloob na kapaligiran na nagtataguyod ng paglaki ng tisyu ng kalamnan, at ang ilang prutas ay tumutulong na itatag ang estado na iyon, lalo na ang mga mayaman sa mga kemikal na nagmula sa balat, tulad ng ursolic acid. Ito ay kung paano natin binabago ang focus ng talakayan mula sa simpleng pagkain ng malusog patungo sa pagkain para sa mahabang buhay. Lakas at katatagan. Kung nakaranas ka na ng mahinang enerhiya, mas matagal na paggaling mula sa pisikal na ehersisyo o isang kabigatan sa iyong mga binti na wala doon noong iyong 40s. Maaaring hindi ito ang iyong edad. Ang iyong mitochondria ang maaaring sanhi. Ang mga powerhouse ng iyong selula ay mitochondria, partikular na ang iyong mga kalamnan, na may ilan sa pinakamataas na aktibidad na metaboliko ng katawan. Ang dami at paggana ng mitochondria ay bumababa sa edad. Dahil dito, mas kaunting enerhiya ang natatanggap ng iyong mga kalamnan, mas mabagal gumaling, at mas madaling mapinsala. Ngunit isang prutas, ang blueberry, ay nagpakita ng sarili bilang isang makapangyarihang kaalyado sa pagpapanatili at maging sa pagpapasigla ng mga maliliit na planta ng kuryente na ito. Ang mga pigment na nagbibigay sa mga blueberry ng kanilang mayaman na asul na kulay ay tinatawag na anthocyanins, at kabilang sila sa isang klase ng mga antioxidant. Direktang nakakaapekto ang mga sangkap na ito sa kalusugan ng mitochondria. Pagkatapos lamang ng 12 linggo, ang mga matatandang kumain ng 35g ng freeze-dried na blueberry araw-araw ay nagpakita ng pinabuting paggana ng mitochondrial sa tissue ng kalamnan, mas malaking lakas at pinabuting kadali ang kumilos. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journals of Gerontology, sa antas ng selula, kamangha-manghang mga bagay ang nagaganap. Pinapataas ng mga anthocyanin ang pagpapahayag ng PGC1A, isang gene na nagtataguyod ng pagbuo ng mga bagong mitochondria at nagpapababa ng oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng pagkasira ng mitochondrial. Isipin ito bilang pagkakasunod-sunod ng karagdagang mga backup unit at sabay na pag-on ng iyong cellular energy generator. Napansin mo ba kung gaano kahirap na ngayong makabawi mula sa isang ehersisyo, paglalakad o pag-akyat ng bundok kumpara noong mas bata ka pa? Ito ay mas mabagal na paggaling ng mitochondrial, hindi lamang pananakit ng kalamnan. Ang magandang balita ay maaari itong baguhin. Ang pagdaragdag ng 1 hanggang 2 tasa ng sariwa o frozen na blueberry sa iyong umagahang smoothie o isang post-workout meal ay isang tapat na protokol na nakabatay sa agham. Dahil ang mga epekto sa pag-iwas ay naipon sa paglipas ng panahon, ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa nutrisyon sa iyong mga sistema ng enerhiya sa selula, hindi isang superfood trick. Bukod pa rito, ang mga blueberry ay nakikinabang sa utak bukod sa mga kalamnan. Ang daloy ng dugo at pamamaga sa utak ay pinapahusay ng parehong mga anthocyanin na nagpapataas ng paggana ng mitochondrial sa mga selula ng kalamnan. Sa gayon, pinapabuti mo ang iyong mental at pisikal na tibay kapag kumakain ka ng mga blueberry. Isaalang-alang ang pag-subscribe kung ang realization na ito ay nakakatulong sa iyo at nagsisimula mong mapagtanto ang epekto na maaaring magkaroon kahit na ang maliliit na pang-araw-araw na pagsasaayos. Bawat linggo ay hinihimay namin ang agham para makontrol mo ang iyong biology ng paisa-isa.
Isa pang realization ay ang pagtanda ay tungkol sa kakayahang umangkop sa halip na pagkasira at ang kapasidad ng iyong selula na gumawa, gumamit, at magpanumbalik ng enerhiya ay tumutukoy sa iyong kapasidad para sa adaptasyon. Eksaktong itinataguyod iyon ng mga blueberry sa pamamagitan ng epekto nito sa mitochondrial biogenesis. Sa katunayan, kapag isinama sa pisikal na aktibidad, ang benepisyo ay pinahuhusay. Ang mga benepisyo ng anthocyanins ay maaaring mapahusay kahit na sa isang 20 minutong paglalakad pagkatapos kumain, na nagpapabuti sa pamamahala ng glucose at nagpapataas ng kahusayan ng fuel sa kalamnan. Ang mga cellular engine na nagtutulak sa iyong kadaliang kumilos, metabolismo, at kalinawan ng isip ay ipinanunumbalik ng mga blueberry na may mas malalim na pag-andar kaysa sa lasa o kulay na karaniwan nating iniuugnay sa prutas. Ang kailangan mo lang gawin ay uminom ng maliit na dami araw-araw upang simulan ang muling pagbabalanse ng mitochondria. Karamihan sa mga tao ay hindi direktang nakakaranas ng isa sa mga tahimik na salik na nagdudulot ng pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad at isang pangkalahatang pagkasira sa pisikal na kakayahan. Ngunit ang mga epekto nito ay kitang-kita kahit saan paninigas ng kasukasuan, nabawasang lakas, at patuloy na pagkapagod sa panahon ng naantalang paggaling. Ang talamak na mababang antas ng pamamaga ang puwersang iyon. Ang set point ng pamamaga ng katawan ay may posibilidad na tumaas sa edad. Ito ay tinatawag na inflammaging at ginagawa nitong hindi magiliw ang kapaligiran sa pagpapanatili ng kalamnan. Ang sarcopenia ay pinabibilis ng mga nagpapasiklab na chemical tulad ng interleukin-6, tumor necrosis factor alpha, at C-reactive protein na nakakasira din ng mitochondria, nakakasagabal sa insulin signaling, at nakakasira sa synthesis ng protina ng kalamnan. Gayunpaman, ang isang prutas na hindi nagmula sa isang bihirang halaman sa Amazon ay may kakayahang makabuluhang babaan ang mga nagpapasiklab na signal na ito. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa akin kung saan ka nanggaling ngayon. Huwag mag-atubiling magtanong ng anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka at mag-iwan ng komento sa ibaba. Bukod pa rito, tandaan na i-click ang subscribe button at i-enable ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang nangungunang payo sa kalusugan mula sa Senior Health Tips. At gusto kong malaman kung kasama kita kung nanonood ka ngayon. Kung ang video na ito ay tumutugma sa iyo, i-type ang 1 sa section ng mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ito ay nagmula sa karaniwang maasim na cereza tart cherry. Ang variety na Montmorency sa particular ay mayaman sa anthocyanins at polyphenols, na ipinakitang nagpapababa ng mga marker ng pamamaga sa kalamnan at dugo. Alinsunod dito, sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition. Ang mga individual na uminom ng tart cherry juice sa loob ng 7 araw, bago at pagkatapos ng isang masiglang sesyon ng ehersisyo ay nag-ulat ng pagbaba ng pamamaga, isang makabuluhang pagbawas sa pananakit ng kalamnan, at isang mas mabilis na pagbawi ng lakas kaysa sa mga nakatanggap ng placebo. Narito kung bakit ito partikular na may kaugnayan pagkatapos ng edad na 60. Hindi lamang nakakatulong ang mga tart cherry pagkatapos ng matinding ehersisyo. Nakakatulong din sila sa pagbabawas ng baseline na pamamaga kahit na walang ehersisyo.
Ipinakita ng mga pag-aaral sa mga matatanda na ang araw-araw na pag-inom ng tart cherry juice ay nagpapababa ng mga marker ng oxidative stress at nagpapababa ng mga antas ng CRP, isang mahalagang tagapagpahiwatig ng systemic na pamamaga. Sa pamamagitan ng pag-inom ng maasim na cherry juice o pinatuyong tart cherry, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga natural na sangkap na pumipigil sa NF-κB. Isang pangunahing trigger para sa nagpapasiklab na tugon. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng catabolic signaling, ang mga signal ng pagkasira na tumataas sa edad, pinapanatili mo rin ang tissue ng kalamnan. Pinapababa ang mga antas ng uric acid at itinataguyod ang kalusugan ng kasukasuan. Narito ang isang pangunahing pamamaraan na dapat sundin. Sa gabi, mas mabuti 1 hanggang 2 oras bago matulog. Uminom ng 8 hanggang 12 onsa ng maasim na cherry juice na hindi pinatamis. Bakit sa gabi? Dahil ang melatonin, isang hormone na nagtataguyod ng pagtulog, ay natural na matatagpuan sa mga tart cherry. Nakakatulong ito sa proseso ng paggaling sa panahon ng malalim na pagtulog. Bukod pa rito, isang malaking bahagi ng muling pagbuo ng kalamnan ay nangyayari sa panahon ng mahimbing na pagtulog. Isaalang-alang ito bilang isang 3-for-1 na benepisyo. Pinapataas mo ang tulog, tumutulong sa muling pagbuo ng kalamnan at binabawasan ng pamamaga. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagwawasto ng sarcopenia sa kanilang sarili. Napansin mo ba na mas matagal para sa iyong katawan na mag-reset pagkatapos ng isang mahirap na araw o pisikal na aktibidad? Madalas itong nagpapahiwatig ng subclinical na pamamaga, bagamat ito ay talamak at nagnanakaw ng iyong lakas sa likuran. Hindi ito matinding o halata. Maaari mong mabawi ang lakas na iyon sa mga tart cherry. Narito ang isa pang inspirational na reframing. Hindi lamang resulta ng pagtanda ang pamamaga, ngunit maaari rin itong baguhin. Ang mga pagkaing iyong pinipili ay may potensyal na pawiin ang apoy o palakihin ito. Bukod sa pagiging masarap, ang mga tart cherry ay kabilang sa mga pinakamabisang natural na anti-inflammatory na remedyo na magagamit sa pangmatagalan. Ang pagpapababa ng pamamaga ay higit pa sa pagprotekta lamang sa kalamnan. Pinoprotektahan nito ang iyong cardiovascular system, metabolismo, at maging ang iyong mga kakayahang pangkaisipan. Ang mga pagkaing iyong kinakain ay may epekto sa lahat ng mga sistemang ito na magkakaugnay. Ang pinakamabisang estratehiya para sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan ay maaaring minsan ay matatagpuan sa harap mismo natin. Mga saging. Halimbawa, ang mga saging na madalas na isinusulat bilang asukal lamang ay talagang isang neuromuscular superfood na nagiging particular na makabuluhan paglampas ng edad na 60. Bakit? Dahil ang pagkaubos ng mineral ay isa sa mga madalas na hindi pinapansin na dahilan ng mga pulikat, panghihina ng kalamnan, at maging ng mahinang balanse. Ang mga pangunahing electrolyte, lalo na ang potassium at magnesium, na kinakailangan para sa paghahatid ng nerbiyos, pag-urong ng kalamnan at hydration ay madalas na hindi gaanong naa-absorb at napananatili habang tayo ay tumatanda. Himayin natin ito. Ang paghahangad lamang ay hindi nagiging sanhi ng pag-urong ng iyong mga kalamnan. Nagpapadala sa kanila ang mga nerbiyos ng mga dekuryenteng mensahe na kanilang tinutugunan. Ang signal ay dumadaan sa lamad ng kalamnan sa pamamagitan ng isang serye ng mga palitan ng iyon kung saan pumapasok ang potassium at lumalabas ang sodium. Bumababa ang iyong lakas kasabay ng signal kapag mababa ang iyong mga antas ng potassium. Mga 425 mg ng potassium o halos 10% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan
ay matatagpuan sa isang katamtamang saging. Nakakatulong ang potassium na maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pulikat na madalas na nakakasagabal sa pagtulog o nakakasira sa kadaliang kumilos sa mga matatanda, pati na rin sa pagbabawas ng pagkapagod ng kalamnan at pagpapanatili ng balanse ng electrolyte. Hindi lamang ito potassium, ang magnesium, isa pang mineral na matatagpuan sa saging, ay tumutulong sa daan-daang mga cellular function, kabilang ang pag-relax ng mga kalamnan. Ito ay mahalaga dahil ang hindi sapat na magnesium ay nagiging sanhi ng pananatiling paninigas ng mga kalamnan ng mas matagal, mas mabagal na paggaling, at pagtaas ng panganib ng pilay. Ang mas mataas na paggamit ng potassium ay naiugnay sa mas malaking mass ng kalamnan at mas kaunting pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad, lalo na sa mga matatandang kababaihan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, bukod pa rito, ang pagkonsumo ng magnesium ay naiugnay sa mga pagpapabuti sa pisikal na pagganap, lakas ng binti, at lakas ng pagkakahawak sa mga taong higit sa 60. Kaya, paano magiging isang kapaki-pakinabang na protocol ang mga saging? Ito ay isang pangunahing kagamitan sa loob ng 30 minuto ng magaan hanggang katamtamang ehersisyo. Kumain ng isang saging na may isang mapagkukunan ng protina tulad ng Greek yogurt o whey soup, habang ang mga mineral ay tumutulong sa paggana ng kalamnan at rehydration. Ang mga natural na carbohydrate ay tumutulong sa pagpapalit ng mga glycogen store. Ang pagkumpuni ng kalamnan ay pinapadali ng pares ng protina, ayon kay Dr. Jose Santos. Ang pagkain ng saging na may nut butter sa gabi ay maaring magbigay ng mga mineral at isang pangmatagalang boost ng enerhiya bago matulog. Ito ay maaring makatulong sa paggaling ng kalamnan sa susunod na araw at mabawasan ang pulikat sa gabi. Sa katunayan, ang mga natural na asukal ay naroroon sa mga saging, ngunit kapag isinama sa fiber, taba o protina, ang kanilang glycemic na epekto ay nababawasan. Kaya, hindi mo dapat katakutan ng prutas, lalo na pagdating sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga mineral na mahalaga para sa mga kalamnan, ngunit hindi nito kayang itago sa mahabang panahon. Ito ay isang tanong na nakakapukaw ng pag-iisip. Naranasan mo na ba ang biglaang panghihina, mas madalas na pulikat sa iyong mga kalamnan, o mas mabagal na oras ng reaksyon kapag nakatayo o gumagalaw? Ito ay maaaring mga unang indikasyon ng pagkaubos ng mineral, at ang mga saging ay nagbibigay ng isang murang, natural, at madaling matunaw na paraan upang mapalitan ang mga nawawalang mineral. Irerekomenda ko rin sa iyo na mag-subscribe kung nakita mong kapaki-pakinabang ang buod na ito ng mga diskarte sa pandieta na suportado ng agham, nang walang kaguluhan o hype. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagtulong sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga desisyon na nakabatay sa ebidensya tungkol sa iyong kalusugan. Ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Tulad ng kaso sa lahat ng nutrisyon, ang isang saging araw-araw, lalo na pagkatapos ng ehersisyo o sa panahon ng paggaling, ay maaaring makatulong na maibalik ang balanse ng electrolyte sa kalamnan na kailangan ng iyong katawan upang kumilos ng may lakas at kumpiyansa. Gayunpaman, ang isang saging isang beses sa isang buwan ay walang magagawa sa buod. Ang mga saging ay higit pa sa isang mabilis na merienda para sa mga tumatandang kalamnan. Nagsisilbi sila
bilang isang pang-araw-araw na mekanismo ng paghahatid ng mineral. Isipin na sinusubukang muling itayo ang isang bahay gamit ang mga ladrilyo, kahoy, pako, at lahat ng kinakailangang kagamitan. Ngunit walang paraan upang madala ang mga ito sa lugar ng konstruksyon. Kapag ang oxygen at mga sustansya na kailangan para sa muling paglaki ng kalamnan ay hindi makarating sa nasirang tissue, iyon ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Bukod pa rito, ang pagbaba ng supply ng dugo pagkatapos ng edad na 60 ay isa sa mga hindi napapansing hadlang sa muling pagbuo ng kalamnan. Ang mga granada, ang nitric oxide enhancer ng kalikasan, ay maaaring makatulong dito. Ang mga polyphenol na matatagpuan sa mga granada, lalo na ang mga elagitanin, ay binabago ng katawan upang maging urolithin, na lubos na nagpapalakas sa paggawa ng nitric oxide o NO. Ang isang vasodilator ay NO. Pinapabuti nito ang sirkulasyon at pinapataas ang dami ng oxygen at mga sustansya na umaabot sa gumaganang tissue ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-relax at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo pagkatapos ng 60. Bakit ito mahalaga? Dahil ang endothelium, ang manipis na layer ng mga selula na nakalinya sa iyong mga daluyan ng dugo, ay nasisira sa edad, na nagiging sanhi ng mas matigas na mga arterya at nabawasang daloy ng dugo. Ito ay nakakaapekto sa higit pa sa iyong puso. May epekto ito sa kakayahan ng iyong mga kalamnan na makuha ang sustansya at pahinga na kailangan nila. Ang pomegranate extract na ginamit sa loob lamang ng 2 linggo ay kapansin-pansing nagpabuti sa daloy ng dugo. Paggamit ng oxygen at pisikal na pagganap sa panahon ng paglalakad at ehersisyo sa mga matatanda, ayon sa isang pag-aaral noong 2016 na inilathala sa Clinical Nutrition. Bukod pa rito, ang urolithin A, isang sangkap mula sa granada, ay nag-uudyok ng mitophagy, isang proseso na nag-aalis ng mga nasirang mitochondria at nagtataguyod ng mas malaking lakas at tibay ng kalamnan. Ayon sa ibang pag-aaral na inilathala sa Nature Metabolism, ito ay isang makabuluhang kaganapan. Ang mga kemikal ng granada ay higit pa sa pagpapataas lamang ng daloy ng dugo. Sabay-sabay nilang pinapahusay ang paghahatid ng sustansya at kalinisan ng selula. Naramdaman mo na ba na ang iyong mga kalamnan ay hindi gumagana ng kasing husay ng dati, tulad ng mas mabilis kang mapagod kaysa dati o may kaunting pagkahuli? Madalas itong higit pa sa isang problema sa kalamnan. Ang problema ay nasa supply ng vascular. Bukod pa rito, ang mga granada ay nagbibigay ng isang malusog na paraan ng pagpapahusay sa pagiging epektibo ng natural na mekanismo ng paghahatid ng nutrisyon ng iyong katawan. Ito ay isang tapat na protocol na suportado ng agham. 30 hanggang 60 minuto bago maglakad o mag-ehersisyo ng magaan. Uminom ng 4 hanggang 6 onsa ng hindi pinatamis na katas ng granada. Nakakatulong ang timing na ito na pataasin ang daloy ng dugo sa panahon ng paggalaw sa pamamagitan ng pagsabay sa rurok ng paglabas ng nitric oxide. Bilang alternatibo, ihalo ang mga buto ng granada na may mga polyphenol na nagpapahusay sa sirkulasyon at mga amino acid na nagpapalaki ng kalamnan sa isang salad na mayaman sa protina o yogurt bowl, at katanggap-tanggap na magsimula sa maliit kapag regular na iniinom. Kahit na ilang kutsarita ng puro katas ng granada ay maaaring magkaroon ng epekto. Ang nangyayari sa iyong katawan at utak kapag ginawa mo ito ay ang mga sumusunod. Pinapataas ng nitric oxide ang daloy ng dugo sa utak na tumutulong sa focus.
Ang mas mataas na paghahatid ng oxygen at amino acid sa iyong mga kalamnan ay nagtataguyod ng pagkumpuni at tibay. Ang mas mataas na kahusayan ng mitochondrial ay nagpapalakas ng enerhiya at mga kakayahan sa paggaling. Sa ganitong paraan, ang dieta ay nagsisimulang magsilbi bilang precision medicine pati na rin panggatong. Ang pagtutuon ng pansin sa mga sistema na may posibilidad na humina sa pagtanda at ang pag-alala dito ay nagbibigay kapangyarihan. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay patuloy na nagbabago. Tumutugon sila sa pagkaing ibinibigay mo sa kanila. Ang panloob na sistema ng highway ng iyong katawan ay pisikal na pinapabuti kapag kumakain ka ng mas maraming pagkain na naghihikayat sa vasodilation tulad ng mga granada. Tanungin ang iyong sarili, ano ang ginagawa ko para suportahan ang sirkulasyon? Sa susunod na magluluto ka, dahil ang malusog na sirkulasyon ay nagtataguyod ng panghabambuhay na kadaliang kumilos, kalusugan ng utak at kalamnan, at kalusugan ng puso, bagamat makapangyarihan ang kaalaman sa pagkain. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na bihirang sapat ito upang magdulot ng pangmatagalang pagbabago. Lalo na pagkatapos ng edad na 60 kung kailan nagbabago ang mga biolohikal na ritmo at malalim na nakaugat ang mga gawi. Sa makatuwid, ang mga pagbabago sa pag-uugali sa halip na mga pagbabago sa pandieta ang huling mahalaga sa pagwawasto ng sarcopenia. Ang mga prutas na ito, mansanas, blueberry, tart cherry, saging at granada ay may siyentipikong suporta, ngunit dapat silang isama sa iyong buhay sa paraang maaalala ng iyong utak. Ito ang intersection ng nutritional neuroscience at behavioral science. Una, pag-usapan natin ang timing. Ang katawan ay pinaka-receptive sa dalawang bintana ayon sa maraming pag-aaral sa loob ng 30 hanggang 10 minuto pagkatapos mag-ehersisyo. Sa puntong ito, handa na ang mga selula ng kalamnan na sumipsip ng glucose at isama ang mga amino acid. Ang sensitivity sa insulin ay nasa rurok din sa panahong ito. Ang growth hormone ay tumataas bago matulog at ang muling pagbuo ng kalamnan ay bumibilis habang natutulog ka. Ang pagkain ng tamang nutrisyon bago matulog ay nagtataguyod ng pagbabawas ng pagkasira ng kalamnan at pagkumpuni sa gabi. Ito ay isang kapaki-pakinabang na pamamaraan. Pagsamahin ang 15 to 25 gramo ng protina tulad ng Greek yogurt, protein shakes o cottage cheese na may saging o blueberry pagkatapos mag-ehersisyo. Kumain ng isang maliit na mangkok ng tart cherry o hiwa ng mansanas na may nut butter bago matulog. Ang kombinasyong ito ng mabagal na paglabas ng enerhiya at mga kemikal na nagtataguyod ng pagtulog ay may mga katangiang anti-inflammatory. Sunod, pag-usapan natin ang mga pares. Ang pagkonsumo ng ilang sangkap ng prutas na may taba o protina ay nagpapabuti sa kanilang pagsipsip. Halimbawa, ang pagkain ng mga polyphenol ng granada kasama ng malusog na taba tulad ng abukado o langis ng oliba ay nagpapabuti sa kanilang pagsipsip. Kapag isinama sa mga protina ng gatas, ang mga anthocyanin sa blueberry ay nagiging mas bioavailable. Dahil ang balat ng mansanas at acid ay natutunaw sa taba, mas mahusay silang gumagana kapag kinakain kasama ng kaunting nut butter, honey o yogurt. Ang layunin dito ay hindi gawing isang siyentipikong pagsisikap ang bawat pagkain. Ito ay tungkol sa maliliit na pagpapabuti. Anong simpleng karagdagan ang maaari kong gawin upang gawin itong mas kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan? Ang pinakamalaking hadlang ay ang pagiging pare-pareho.
na tatalakayin natin ngayon. Ayon sa behavioral neuroscience, ang mga salik na nag-aambag sa tibay ng mga gawi ay ang pagkakahanay ng pagkakakilanlan, emotional na kahalagahan, at pag-uulit. Ito ay isang instrumento sa cognitive psychology. I-automate ang mga gawain na nakabatay sa prutas sa pamamagitan ng paggamit ng mga pariralang kapag saka. Halimbawa, kapag tapos na ako sa aking paglalakad, saka ako kakain ng saging na may protina. Kapag nagsimula na akong magluto ng hapunan, saka ko ilalabas ang aking pomegranate juice. Ang mga pahayag na ito ay nag-a-activate sa dorsal prefrontal cortex na siyang lugar ng utak na namamahala sa executive control sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pag-uugali sa isang maaasahang trigger. Sa madaling salita, binabawasan nito ang mental na pasanin ng pagpili ng isang malusog na opsyon. Panghuli, mahalaga ang emosyon. Tinututulan ng iyong utak ang isang aksyon kung ito ay parang parusa o obligasyon. Ngunit ito ay nagiging nagpapatibay kapag ito ay nararamdaman bilang isang hakbang tungo sa kapangyarihan, sigla, at kalayaan. Isipin kung ano ang pakiramdam na umakyat sa hagdanan ng walang pangamba. Kung magtitiwala akong muli sa aking katawan, paano ko haharapin ang aking araw sa kabila ng kanilang tila pagiging simple? Ang mga prutas ay maaring maging isang pang-araw-araw na boto para sa hinaharap na sarili kapag ginamit ng matalino. Sa makatuwid, hindi lamang ito isang usapin ng ano ang dapat kong kainin, kundi anong sistema ang maaari kong i-set up upang automatikong gawin ang tamang desisyon. Magsimula ng maliit. Pumili ng isang prutas, isang pares, at isang oras ng araw. Mula doon, bumuo. Ang pagiging perpekto ay hindi ang punto dito. Ito ay may kinalaman sa momentum. Maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng ating napag-usapan. Hindi lamang bilang hiwa-hiwalay na katotohanan, kundi bilang isang buo, siyentipikong suportadong plano para sa pagbawi ng kontrol, kapangyarihan at enerhiya pagkatapos ng edad na 60. Nagsimula tayo sa isang malakas na pagbabago ng pananaw. Ang protina ay hindi lamang ang salik sa kalusugan ng kalamnan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa iyong katawan na oras na para ikaw ay lumago, oras na para mag-ayos ngayon. Bukod dito, ang ilang prutas ay may eksaktong mga chemical na nagpapalakas ng mga signal na ito ng ligtas, natural, at hindi ka panipaniwalang tumpak. Natuklasan mo na ang mga mansanas at cranberry na mayaman sa ursolic acid ay nagpapahusay sa paggana ng satellite cell at nagpapasigla sa mTOR, na ginagawa silang epektibong mga tool para sa pag-reverse ng pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa akin kung saan ka nanggaling ngayon. Huwag mag-atubiling magtanong ng anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka at mag-iwan ng komento sa ibaba. Bukod pa rito, tandaan na i-click ang subscribe button at i-enable ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang nangungunang payo sa kalusugan mula sa Senior Health Tips. Naobserbahan mo kung paano pinapabuti ng mga anthocyanin sa blueberry ang paggana ng mitochondrial. Muling itinatatag ang mga pabrika ng enerhiya ng iyong mga selula ng kalamnan at pinapalakas ang iyong lakas